Naiinis si Tandang Enya kung ba't nababahala pa si Dio sa mga Joestar gayong meron naman siyang maraming stand user para kalabanin sila Joseph at Jotaro. Nagtataka si Jotaro kung ba't walang nagpapakita sa kanilang tao. Umakyat pa rin si Polnareff dahil mas ligtas pa rin sa barko kaysa sa bangka. Ayaw ni Ann kay Jotaro kaya pumunta ito kay Joseph. Nagtungo sila sa itaas ngunit wala rin kahit isang crew sa pilot house ng barko. Nakapagtataka rin kung ba't may orangutan doon. Kalaunan ay nahulog ang Hawk at napatay ang isa nilang kasama kaya nagbabala si Joseph na wag nilang gagalawin ang kahit na anong bagay. Gayunpaman ay wala pa rin silang maramdaman na stand. Naisip naman ng bata na sinusundan sila ng panganib. Nang makita ni Joseph na nag-iisip si Ann ay siniguro ng matanda na sila ay kanyang kakampi. Muling pumasok ang bata at tinignan ng orangutan na nagpapatulong makatakas. Nakita niyang fresh pa ang apple kaya naisip na may nagpapakain dito. Pero naguluhan siya nang magyosi ito at tumingin sa isang magazine na parang isang tao. Saka kinuha siya ng mga kasama dahil mukhang mapanganib ang unggoy. Ginamit na ni Kakyoin si Hierophant Green pero wala siyang nakitang tao sa buong barko. Nangangamoy na si Ann kaya nagpasya siyang maligo. Ngunit may pumasok na pumatay sa mga kasama at nakita siya ng manyak na orangutan. Nakita ni Jotaro na nakatakas ang unggoy na ngayon ay pinagmamasdan si Ann pero bago masaktan ng bata ay dumating si Jotaro kaya tumakas ito at binato niya ng lock ngunit inatake pa siya nito at tumama ang LSC sa binata kaya naisip na isang stand user ang unggoy. Sinampal din siya ng malakas ng LSC at nabasag nito ang bintana para mabubog siya pero pinigilan ni Star Platinum sa kapanang suntok sa orangutan ngunit tumagos naman ito sa pader. Naisip ni Jotaro na ang buong barko ang stand ng orangutan at ang mga kasama ay hinihigop na rin at siya ay itinali pa nito. Nalaman na rin ito nila Avdol pero wala na silang magawa. Pinakita ng unggoy na ang pangalan ng stand niya ay Strength. Saka naglaro na lang ito sa pag-aakalang panalo na siya at nakita niya na naman si Ann. Pinitik ito ng butones ni Jotaro at tinuksong isang unggoy kaya napasugod ito. Pero pininger of death niya ang butones na tumama sa ulo ng kawawang unggoy kaya nakatakas siya. Nagmakaawa naman ang orangutan ngunit pinulbos pa rin ng bida ang katawan nito at pinatalsik. Kaya naglalaho na ang barko kaya kailangan nilang makabalik sa mga bangka. At sa malayo ay nakita nilang tuluyan na itong naglaho kaya nagpasalamat sila dahil nailigtas silang lahat ni Jotaro. Pero ngayon ay tanging paghihintay na lang ng rescue ang magagawa nila sa gitna ng karagatan. Sinabi ni Enya na natalo na si Strength pero may 6 pa silang mas malakas na stand user at ang isa dito ay kanyang anak. Na-rescue na rin sila kaya nakarating na sa Singapore kaya magpapalipas muna sila ng gabi sa isang magandang hotel ngunit may naghihintay ng stand user. Nagalit ang pulis kay Polnareff dahil bawal daw magtapon ng basura sa Singapore. Pero nagalit din si Polnareff dahil ang bag niya pala ang tinutukoy nitong basura at natawa din si Ann kaya tinanong nila kung ba't di pa ito nagpupunta sa ama. Giit ni Ann na 5 araw pa bago dumating ang kanyang ama at naisip nilang wala itong pera kaya ililibre na lang nila ng matutuluyan. Punuan ng hotel kaya magkakahiwalay ang mga room nila at ang makakasama pa ni Ann ay si Polnareff pero di pumayag ang bata kaya kumuha si Joseph ng sarili nitong silid. Pagpasok ni Polnareff sa silid ay naramdaman niya kagad na may kalaban kaya inutusan niya itong magpakita at lumabas nga ito sa ref. Nagpakilala itong si Devo the Cursed at nilabas ang kanyang stand na si Ebony Devil kaya nilabas ni Polnareff si Silver Chariot na pinagtutusok ang mukha nito. Pero natuwa pa ang masokista sa kanyang mga sugat at umatras ito ng umatras hanggang sa mahulog. Ngunit wala naman ito sa ibaba at biglang natapyas ang kanyang paa. Kaya tumawag siya dahil di niya maintindihan ang nangyayari. Habang nakikipag-usap ay lumabas ang manika pero wala siyang ideya na ito ay isang kalaban. Nagtanong si Joseph kaya sinabi ni Abdul na mapanganib na assassin si Devo dahil lahat ng naging target nito ay nasawi. Kaya nagtakda sila ng meet-up sa room 1212. Nawala ang susi ni Polnareff at nakita niya ito sa ilalim ng kama. Ngunit di inaasahan na meron palang trap doon tapos nilagyan siya ng sabon sa mga mata. Tapos nilagari ang 4 na paa ng kama upang matrap siya ng tuluyan. Nang dumating ang hotel crew ay sinigawan niya itong huwag pumasok pero pumasok pa rin kaya abas ang mukha nito, saka nilagyan ng do not disturb ang pinto. Saka nagpakita na ang manika na kinokontrol ni Devo. Kaya pinalabas niya ang Silver Chariot pero wala siyang makita kaya napipinsala lang siya ni Devo at saka pinagtutusok na nito ang kama. Tapos kinagat ang stand niya kaya nasaktan din siya. Nakailag si Devo at kumuha ng mga bote, saka kumilos siya ng mabilis at tinusok at kinagat si Silver Chariot kaya nasaktan si Polnareff at pinagtutusok pa nito ang kama. Nagtataka na sila Joseph dahil wala pa si Polnareff. Samantala nahuli nito si Devo ng kumot pero nahiwa ang kanyang kamay tapos nakailag ito sa napakabilis niyang atake ngunit nakatakas na siya sa lubid. Nagsimulang magtapon si Devo ng napakaraming mga inumin at tinukso pa siya nito pero nakailag na naman sa kanyang stand. Tapos kinuha nito ang sirang hair dryer at inihulog ito upang makuryente siya ngunit natusok siya ni Polnareff kasama ang dryer dahil nakita pala siya nito sa isang salamin kaya binalibag ang pangit. Tumakas pa ito ngunit nahiwa ang mga paa.
Saka tinanong niya ito kung may kilala itong assassin na parehong kanan ng kamay pero nang walang masagot ay tuluyan itong tinapos. Samantala ang katawan ni Devo ay natagpuan sa comfort room. Nakarating si Polnareff sa kanilang meeting ng duguan. Kalaunan ay si Polnareff pa ang napagbintangan na killer. Pero tiwala sila Joseph na tutulungan ito ng Speedwagon Foundation. Ginamit ni Joseph ang stand upang makita kung nasaan na si Dio pero nalaman nila ang mensahe na traidor daw si Kakyoin dahil lingkod daw ito ni Dio. Tapos kinausap pa sila ni Dio dahil alam nitong nagmamasid sila sa kasumabog ang TV. Dahil dito ay nabahala sila dahil kasama ni Jotaro si Kakyoin. Habang bumibili sila ng maiinom ay may nagnakaw ng wallet ni Kakyoin. Pero ginamit niya ang stand upang mahuli ito sa katinuhad ang mukha. Napansin nila Jotaro na kakaiba ang kinikilos ni Kakyoin na naging masyadong brutal kaya niligtas ng bida ang lalaki. Nainis si Kakyoin nang titigan siya ng masama ni Jotaro. Pero nagpanggap pa itong nagbibiro lang kaya pinalagpas ito ng bida. Ngunit pagtalikod ni Jotaro ay natakot si Ann dahil kinain nito ang mga beetle kaya tumakbo siya sa bida. Habang nasa itaas sila ay biglang itinulak ni Kakyoin si Jotaro. Tapos pinaglaruan pa ng manyak ang cherry sa ice cream ng bida. Nang dumating ang cable car nila ay sinuntok ni Jotaro si Kakyoin at nabasag ang panga nito. Inamin nitong hindi siya si Kakyoin saka napansin din nilang napakalaki pala nito. Iniwan niya si Ann para di ito madamay sa kanilang laban ng halimaw. Nagpakilala na si Lero at sinabing ang stand niya ay tinatawag na Temperance. May napuntang slime sa daliri ni Jotaro na kumakain ng laman pero di niya matanggal dahil lalo itong kakalat. Nang umatake ang bida ay nilagyan pa siya ng mas maraming slime kaya nasunog ang kamay. Tumawag si Ann kay Joseph upang sabihin ang nangyayari. Saka dumating ang tunay na Kakyoin dahil isang impostor ang kasama nila Jotaro. Tumalo ng bida sa cable car upang makatakas pero nagbanta si Lero na unti-unti na siyang uubusin ng slime. Sinunog niya ito pero mas kumalat lang. Kaya tumalon siya at kinuha niya ang ice cream ng bata, ngunit pagkalagay niya ay nagkaroon naman ito ng mga spike. Si Lero pala ang nagpapanggap na babae at nabihag nito ang alaga ng mag-ama kaya inatake ni Star Plasma pero di umubra sa shield at sinabing walang kahinaan ng kanyang stand. Nalagyan ng maraming slime si Jotaro kaya winasak niya ang sahig upang mahulog sila sa dagat dahil ang plano ng bida ay lunurin ng user para maglaho ang stand nito. At nang binasag niya ang mukha nito ay nagsimulang magmakaawa dahil binayaran lang daw siya ni Dio. Tinakot din ito ng bida upang sabihin nito ang impormasyon sa iba pang stand user na alagad ni Dio. Dahil dito ay nalaman niyang isa sa mga ito ang anak ni Tandang Enya na assassin na parehong kanan ng kamay na siyang hinahanap ni Polnareff. Ngunit nang makakita ng pagkakataon ay pinadaan ni Lero ang slime sa kanal upang mahuli nito si Jotaro kaya excited na daw siya sa milyones na ibibigay ni Dio. Pero sinuntok ni Star Platinum ang kanal kaya tinamaan ng takip nito ang pagmumukha ni Lero na nahulog sa dagat. Kaya nagmakaawa na naman siya sa ating bida pero tuluyan na nitong pinulbos ang pangit. Nakasakay na rin sila sa tren patungo sa India. Nainis naman si Jotaro dahil ginawa din ni Kakyoin ang ginawa ni Lero sa pagkain ng cherry. Samantala di nila alam na sinundan pa rin sila ni Ann. Habang nakasakay sa barko patungo sa India ay nag-aalala silang baka ma-culture shock pero si Avdol daw ang bahala. Pagdating nila sa Calcutta, India ay pinagkaguluhan sila ng mga tao na nanghihingi ng tip at nag-aalok ng iba't ibang serbisyo. Pinakita rin ng mga biktima ng kahirapan at traffic na parang sa Pinas. Sa isang resto ay sinubukan nila ang masarap na chai tea ng India. Umalis muna si Polnareff para umihi ng binigay sa kanya ng staff ang isang pamalo pero di pinaliwanag kung para saan. Pagpasok ay natuwa siya dahil malinis naman ang toilet. Pero napatakbo na lang siya sa gulat dahil merong ulo ng baboy sa toilet. Dahil ang etchas pala ang pagkain nito at para dito pala ang pamalo na binigay sa kanya. Giit pa ng staff na favorite din ng manager nila na magpadila sa puwet na parang automatic bidet pero nandiri si Polnareff kaya nagpas siyang sa hotel na lang siya mag-CR. Nakita niya sa salamin na merong nakatingin pero nang tignan ng bintana ay wala naman. Pero pumapasok na ito sa refleksyon pero wala sa tunay na bintana. Agad niyang pinalabas si Silver Chariot para wasakin ang salamin. Sinabi niya sa mga kasama ang nangyari pero di matagpuan ng user ngunit alam niyang ito na ang hinahanap niyang pumatay sa kanyang kapatid. Kaya nagpasya siyang humiwalay na sa grupo upang hanapin ito. Pero ayaw siyang payagan na mag-isa ni Avdol dahil siguradong mapapatay siya kaya nagkaroon sila ng pagtatalo pero di pa rin nila napigil ang umalis si Polnareff. Nakaangkas kay Whole Horse ang isang babae saka ibinaba niya ito. Dahil kahit nagmamahalan ay magkaiba ang kanilang mundo kaya di sila pwedeng magpakasal. Natawa na lang sa nakita ang boss niyang si Jay Guile na parehong may kanang kamay. Nag-report din ito sa boss na hinahanap na siya ni Polnareff. Nang may dumating na isang cobra na mabilis niyang binaril tapos pinaghihiwa rin ito ng boss. Sa kaniyaya ni Whole Horse si Jay Guile na gamitin ang kanilang mga stand para patayin sila Jotaro.
Nag-aalala sila Joseph kay Polnareff na kasalukuyang nagtatanong kung nasaan ang may dalawang kanan na kamay. Isang matanda ang nakakita daw dito saka itinuro ang naglalakad na dalawang lalaki, pero sa isang kisap mata ay naglaho si J. Guile at si Hall Horse ang natira. Pinakilala ni Hall Horse na ang stand niya ay si Emperor. Saka nagkayabangan sila at nagkahamunan pa, saka nagtawanan pa ng parang mga baliw at biglang nilabas ang baril at tinira ang French na naghandang hiwain ang bala pero umiwas ito sa espada kaya katapusan niya pero nailigtas siya ni Avdol. Ngunit umikot pa ang bala kaya naghanda si Magician's Red habang hinahanap ng mga kasama kung nasaan sila. Pagkadating ni Kakyoin ay nakita niyang ginamit ni J. Guile ang refleksyon ng tubig upang masaksak si Avdol at tinamaan pa ito ng bala. Dahil dito ay napatay si Avdol pero walang pake sa kanya ang iniligtas na Polnareff. Ngunit kalaunan ay di na rin ito naitago ang pagkalungkot. Pinagtawanan pa sila ni Hall Horse kaya nagalit lalo si Polnareff pero sinabi ni Kakyoin na dapat muna silang tumakas. Ngunit sa mga refleksyon ay lumabas si Hangman na stand ni J. Guile upang mas lalong galitin si Polnareff kaya winasak niya ang salamin pero wala daw paraan para patayin si Hangman dahil sa mga salamin lang ito nag-e-exist. Binaril siya ni Hall Horse kaya umatake si Kakyoin para di ito tamaan. Saka nag-drive ang binata at kinuha ang kasama para makatakas sila. Humingi ng tawad si Polnareff at ipinangakong di na siya magpapakamatay para di masayang ang pagliligtas ni Avdol. Samantala ang nadatna na lang nila Joseph ay ang bangkay ni Avdol. Tinanggal ni Polnareff ang salamin para di sila mapuntahan ni Hangman. Dahil makintabang manibela ay nakaatake pa rin sa kanila si Hangman kaya nagsanhi ng pagbaliktad ng kanilang sasakyan. Nagtungo din ito sa bumper na agad namang winasak ni Silver Chariot. Saka naintindihan ni Polnareff na tumatalon lang ito sa mga salamin. Isang bata ang dumating kaya nagtungo ito sa refleksyon ng mata ng bata kaya iniiwasan nila ang paningin pero ang kulit nito. Nahuli nito si Polnareff pero tumawa pa ang French sa kanilagyan ng buhangin ng bata upang pumikit at papilitang lumipat sa mata niya si Hangman. Saka inabangan niya ang lilipatan nito kaya tinamaan niya na. At nalaman nila kung nasaan ang user na nakita nilang sugatan. Nakita na rin nila sa wakas si J. Guile pero nakita ni Kakyoin na hindi parehong kanan ang kamay nito at nasaksak na ang French. Saka nagpakita ang tunay na J. Guile na ginawa lang decoy ang kawawang lalaki. Nagsinungaling si J. Guile na namimigay ng pera ang dalawa upang lumapit sa kanila ang mga tao at nagpalipat-lipat sa mata ng mga ito si Hangman at walang sawa na pinaghihiwa si Polnareff. Nilabas ni Kakyoin ang gold coin at inihagis upang tumingin ang lahat sa gold tapos nagsaboy ng buhangin si Polnareff upang kapag pumikit ang kinalalagyan ni Hangman ay mapilitan itong lumipat sa gold. Saka ito ay natake ni Silver Chariot kaya tuluyang nahiwa si J. Guile na napatakbo pero parang daga na na-corner saka pinahirapan ito ng French upang maipaghiganti na rin sa wakas ang kanyang kapatid. Nang makita sila ni Hall Horse ay pinagbabaril nito ang mga salamin para magkalat sa paligid dahil iniisip niyang nandyan pa rin ang kanyang boss. Pero nang sinabi na patay na si J. Guile ay tumakbo ng mabilis ang duwag. Ngunit sinalubong siya ng kamao ng mga Joestar. At nais nilang pahirapan si Hall Horse dahil sa pagkasawi ni Avdol. Ngunit tinulungan siya ng babae na kasintahan nito kaya tuluyan nang nakatakas ang duwag na cowboy. Sa kabila nito ay alam nilang naloko lang ni Hall Horse ang babae at kailangan pa rin nilang magpatuloy kahit wala na si Avdol. Ngunit di napansin na may tumalsik na dugo kay Joseph at kalaunan ay tila naging isang implant ito. Labis ang kalungkutan ni Tandang Enya dahil nalaman niyang namatay ang anak na si J. Guile. Naranasan niya rin ang paraan ng ikinamatay ng anak dahil sa kanilang spirit link kaya napatakbo siya dahil nais niya nang ipaghiganti ang anak. Habang nasa sasakyan ay pinapaliwanag ni Polnareff sa babae na niloloko lang siya ni Hall Horse. Patungo sila sa syudad ng Varanasi at nadaanan nila ang Sacred River na kasama na sa iba't ibang tradisyon ng mga tao doon. Nang dumaan ang langaw ay kinagat ito ng pantal ni Joseph at parang may nalalaman ang babae dahil meron ito sa dila. Nagtungo sila sa klinik at sinabi ng doktor na kailangan ng tanggalin ang malaking pantal ni Joseph na natatakot kaya sinabi ng doktor na marami na siyang naoperahan. Pero pagdilat ni Joseph ay patay na ang doktor at nakita niyang nabuhay ang pantal kaya sinubukan niya itong saksakin pero nakuha ang scalpel at pinutol ang synthetic na daliri niya. Saka nagbanta ang stand na isang stand lang din ang makakapatay sa kanya saka binugahan pa siya nito. Tapos nakita sila ng nurse kaya napagkamalan si Joseph na isang killer. Dumating ang mga pulis kaya nagtago siya pero tinutukso pa nito kaya ipinalo niya sa pader pero nagkaroon ng mga braso. Tapos tinawag nito ang mga pulis at para makatakas ay gumamit siya ng hamon pero wala itong kwenta sa sariling katawan kaya ginamit niya na lang ang stand niyang Hermit Purple kaya nakatakbo na siya sa mga pulis. Samantala wala pa ring alam si Polnareff na isang kalaban ang kasama niya. At kinuha pa nito ang kanyang atensyon para di niya makita si Joseph na dumaan sa market at di niya namalayan na marami na palang nakuhang pagkain ang stand at nakitang naging matzo na ito. Sinubukan niya itong pigilan gamit ang sariling stand kaso kinagat siya nito kaya napatakbo siya. Tapos nagbanta na puputulan ang ulo niya kaya pinigilan ni Joseph ngunit wala nang lakas ang prosthetic arm kaya nabugbog siya nito na nakita ng mga tao. Nagpatuloy sa pagtakbo si Joseph at kinuha na naman ng babae ang atensyon ni Polnareff para di niya makita ang kasama.
Pumasok si Joseph sa mga eskinita kaya tinukso ng kalaban pero nilublab niya ito sa isang likido, ngunit nagbanta pa itong tutuluyan na siya. Pero di na ito makagalaw dahil ang likido pala ay tumitigas. Dahil kaninang natumba sila ay gumawa pala ng mapa si Joseph upang maghanap ng ganitong likido sa lugar. Tapos ginamit niya ang vine ni Hermit Purple upang matanggal ito ng tuluyan sa kanyang katawan. Dahil natalo ang stand ay biglang nag-transform ang babae sa tunay na anyo dahil ito ang tunay na stand user kaya nandiri na naman si Polnareff. Dahil wanted si Joseph ay mapipilitan silang maglakbay ngayong gabi ngunit may sumunod sa kanila.